sa property namin, din lalabas, magsasend ng picture. So, siguro yung guard po, nakausap din ni Ate Ethel na bayad na yan. So, ang isip ng guard, okay na. Opo. So, kasi po, minsan hindi na po namin nakikita sa GC namin na may mga ganong, na sobrang busy po talaga, kaya hindi na So advice ko lang po sa inyo ngayon, dapat magkaroon kayo ng sistema Yes po. na hindi na kayo malulusutan. Pag-isipan niyo po na lahat ng mga gamit o bagay na binibenta niyo bago lumabas ng warehouse o opisina, meron dapat clearance. Thank you. May nagka-counter check. Yun ang pinakamasakit, ano? Tapos yung kanina na ano ko doon, bulabog yung ulo ko, utak ko eh. Yung down payment sa boss, yung full Full sa final kanya po. payment sa kanya, o parang nabaliktad, parang siyang pinaka-bossing doon. Wala ko bang CCTV sa place of business ninyo? Meron po, meron. Oh, paano nakalusot pa Meron ito? pong CCTV, kaya meron pong isang video dyan na parang yung asawa niya po kita na Ayan, parang ayan, sinusundo sa po siya gabi-gabi. Tapos yun po, may mga dala-dala May mga na po dala siyang na po. kung ano. Ilalabas niya na po yung mga gamit Opo. niya. Hindi lang po yan yung CCTV po na hawak namin. Hindi ko lang po na-provide po yung iba kasi pinapa-check ko na po lahat. Tapos nung namit ko po yung asawa niya sa barangay, sabi ko parang mabait naman si kuya. Baka hindi niya alam na may ganun pong kalokohan po yung asawa po niya. Ayun, so tulad nga ng sabi mo, ikaw yung staff na hindi ako lolokohin, hindi ako peperahan or what. Katulad ng ibang staff na nagnakaw din sa akin, na pinalampas ko. So medyo masakit kasi dahil nga parang every time na mag-open ako ng business, akala ko todo support ka na ma'am, ako bibiling ko yung mga kulang, ganun. Tapos yung pala, meron ka palang rason kaya parang gusto mong asikasuhin yung mga kulang, yung mga kailangan bilhin. So sabi ko nga nung birthday mo, di ba sinurprise pa kita ng cake? Sabi ko sa'yo nun, sabi ko dun sa vlog ko nun is parang kahit birthday niya, jumuti pa rin siya. Tapos sinurprise kita nun ng cake, nagpalechon pa ako, ganun. Di ko lang akalain na gagawin mo sa akin. And ayun, sabi ko nga, siguro kung nagsorry ka sa akin nung sinabihan kita na hanggang alas 4 bago ako pumunta sa polis, umamin ka sa kasalanan na nagagawa mo sa akin. Pero hindi ka pa rin umamin, wala pa rin pag-amin. Hindi rin ako nakakuha ng sorry. Wala man lang ganun. So ayun, kaya ako nandito para wala ka ng malokong iba kasi masakit talaga bilang amo na nagtiwala. Inamin ko may pagkakamali ako pagkukulang. Alam mo yung kasalanan mo? Yes po, na hindi ko po Hindi. iniintindi. Kasi napakabait nyo. Yan po yung kasalanan nyo at napaka mapagkatiwala masyado. Pinagluluto ko pa nga po sila ng pagkain, binigyan ko pa siya ng cellphone. Sa totoo nan, Sir, Grabe na ito. Sir Ibang level Rafi, madami na ring sa taon namin sa business, madami na ding mga tauhan na Nagnakaw. napanimala, napatunayan naming may kinuha sa amin. Hindi kinakasuhan? Naawa po kami. Ayan sinasabi ko. Kasi ito sir, ma'am. Hindi, kasi yung kabaitan ng tao dapat hindi pinagsasamantalahan. Meron talaga mga tao na pag nakita nila na mabait ka, they'll take advantage. In your case, kasi dapat may nasasampulan eh. Kasi kung sa first time pa lamang may nanloko sa inyo at sinampan nyo ng kaso, medyo magdadalong isip yung mga natitira doon na may kunting criminal mind. Sir, maiba ko lang po. Nung dalaga pa po ako, meron pong staff na nagnakaw po sa akin sa kaha ng 100 pesos. Alam po niya yung nakwento ko sa kanya. Pinakulong ko po yun. So, 10 months po dun sa kulungan. Naawa po ako nun na parang lumalaki yung baby na hindi kasama yung tatay. Pinawalang sala ko na po. Alam po Okay. niya yun na may natuluyan na rin po ako na staff. Kumbaga, hanggat kaya mong umamin sa kasalanan mo, hanggat kaya mong magbago, mapapatawad ka namin. Okay, kasi tao lang naman Tao tayo lang lahat. din naman po, nagkakamali. Hanggat kaya po ng pangunawa namin, talagang iniintindi namin. Kagaya po nung meron kaming milk tea shop sa Sampaloc, Manila, pandemic po nun. May mga pumapasok naman pong kita, kaso nga lang po, nagtataka kami bakit sa linggong to, halos walang pumapasok. Pero may nakikita namin, may mga customer. So, kinausap po namin, nag-open forum po kami lahat ng tauhan. Then, tinanong namin, bakit walang ganito, walang kita? So, baka may gustong umamin sa inyo. Tapos, umamin po yung isang tauhan namin na yun nga daw po, na kumupit siya ng 3,000, 4,000, mga ganyan. So, ang sa amin, pandemic kasi, alangan namang pabayaan sa kalsada, walang transportasyon nung mga panahong yun. So, ang ginawa po namin, then sana wag na lang maulit, pero dito ko pa rin sa amin. Hindi po Ganun namin tinanggal. Hindi namin tinanggal. Uy, mabait talaga kayo. Ayun. Anyway, again, ma'am and sir, ayaw makipag-usap ni Ethel at doon lang po sa nanonood at ang isang purpose bakit nandito po ito mag-asawa para naman hindi mangyari sa inyo itong nangyari sa kanila. So parang awareness ba dahil ito pa lang si Miss Ethel kung tama yung mga sumbong na karating sa kanila at sumbong sa atin ngayon, certified na scammer to at sasampa ng kasong
qualified tip, 1 million above. No bail yan. No bail siya. Naku, mabubulok sa bilangguan to. Maliban na lang. Paano kung umiyak at lumuhod-luhod sa inyo at magmamakaawa? Sabi ko po sa kanya no, nag-text po ako. Sabi ko, Ethel, umamin ka na hanggang alas 4 intayin ko. Tapos hindi po siya text na sa akin nun. Tapos parang yung staff po namin isa, sina Ay, tinetext po pala niya na pinagbabawalan ba kayo ni madam na mag-contact sa akin? Ano na nangyayari? Parang inaalam niya po yung nangyayari. Sabi ko nga sana kung umamin ka sa akin, baka napatawad pa kita. Kasi marami po akong staff ganun. Pinagnakawan ako, 10,000, umamin sa akin, yung isa kong staff. Tapos sabi niya may sakit, binigyan ko pa ulit ng additional. Ganun po ako ka-considerate. Nako, ma'am, yung ginagawa mo, nagsasabi ka marami nagnako, pinapatawad. Baka dadagsain ka ng mga aplikante ka na medyo ibang nasa utak. Ayun, ate, sana nung una kaya ka pa naming mapatawad pero sa ngayon kasi parang kami na yung naghahabol sa'yo. So ayun, sana harapin mo na lang yung mga consequences na sa mga nagawa mo. Then para na rin sa ibang tao, maging maingat po tayo sa mga pinapatuloy natin sa ating tahanan. Yun lang po. Mahirap pag-alaga ng ahas. Yes. Sabi ko nga po, year of the snake po kasi. Oo, nako, cobra pa ito. Black Mamba at saka cobra pinagsama. Tuka. Anyway, sige. Salamat po Sir Jerome at Ma'am Rosemary sa pagpunta at ito po'y kakalat to at magkakaroon ng awareness ng lahat. Wala nang kukuha dito. Lilit na mundo niya, wala nang kukuhang employer sa kanya. Ang pinakamaganda rito, kung itutuloy-tuloy niyo, huwag kayong umatras, makukulong to certified na magiging preso. Salamat po sa inyong dalawa. Maraming Magandang salamat. hapon po, sir. and ma'am. Thank you. Thanks, sir.